Palit import ang Terra Firma Jeep at Meralco Bolts. Nasaan nga ba si Tyler Bay? Bakit di na bumalik sa Magnolia Hotshots? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. So matapos ang 0-3 start ng Terra Firma Jeep with Ryan Richards, napagdesisyonan ng team na magpalit na ng import. Sobrang bagsak ng naging dalawang laro ni Richards sa PBA, averaging 8 points per game. Dalawa lang nilaro niya sa unang tatlong laro ng Terra Firma Jeep mga idol. Di naglaro kontra Northport Batampier dahil di natin alam kung tinoyo nga ba o totoong masakit daw ang likod nung time na yon. Bigla ngang nag-walkout, papaumpisa na sana ang laro. Nung bumalik, dumiretso sa bench at umupo na lang hanggang sa natapos ang laban. Totoo nga siguro, sinabi ni Sir Snow Badwa sa kanyang social media post na may isang player daw sa Terra Firma na nagsabi sa kanya na magulo nga daw ang kanilang team, pati ang import. Medyo may attitude din itong si Ryan Richards mga idol, based sa kanyang mga gesture sa loob ng court. Madalas panay reklamo, mabagal nga din tumakbo at medyo tamad din dumepensa. Ayon sa kanilang head coach na si Coach Raymond Chongco, sa isang interview ay hindi daw pabor si Ryan Richards sa sistema ng kanilang team dahil mabagal nga daw ito at di nga daw ito makasabay sa gusto niyang mangyari. Medyo natawa lang ako mga idol sa sinabi ng isang fan sa comment section. Nga niya may sistema pala kayo. Sa kabila ng nangyayari sa kanilang team, may sistema pa din pala ang Terra Firma Jeep. Pinalit nga nila mga idol kay Ryan Richards ay etong 6'6" na si Brandon Edwards, kanilang original import last conference. Di nga ito natuloy nung Governor's Cup dahil nagka-injury sa kanilang naging tune-up game. Ayon kay Coach Raymond Chongco, si Brandon Edwards daw kanilang kinuha kahit undersize ito dahil kabisado na nga daw nito ang sistema ng kanilang team at kaya naman daw ni Edwards dumepensa sa mga malalaking import. Makakalaban ni Brandon Edwards sa kanyang unang magiging laro sa PBA ay ang Meralco Bolts na nagkataong nagpalit din ng import. Sa hindi kasi inaasahan, nagtamo ng injury sa ilong si Akil Mitchell sa kanilang pangalawang laban kontra Rain or Shine. Unang possession pa lang nangyari ang aksidente kung saan natamaan ng siko ni Kit Datu etong si Akil Mitchell. Sa lakas ng pagkatama ay nabali niya ang ilong ni Mitchell mga idol. Daming lumabas na dugo, hindi na nga siya nakabalik sa laro. Kaya naman heto't emergency change import ang Meralco. Ipapalit nila kay Akil Mitchell ay etong si DJ Kennedy. Hindi na nahirapan maghanap ng iba ang Meralco Bolts dahil isa nga ito sa kanilang import sa East Asia Super League. Kaya sa chemistry wala nang problema sa Meralco. Inaasahan ng ilan na si Ange Kwame ang papalit pero hindi nga siya ang pinili. Hopefully soon ay mabigyan ng chance si Kwame na makapaglaro sa PBA. Isa nga sa mga naturalized player ng ating national team na Gilas Pilipinas. Kumpara kay Akil Mitchell, mas maliit etong si DJ Kennedy, listed 6'6", pero may ibubuga din mga idol, lahat kayang ibigay sa loob ng court. All around magaling na shot creator, may outside shooting, may galaw sa poste, masipag sa rebound at great defender din. Former teammate niya mga idol ni Justin Brownlee etong si Kennedy nung college sa St. John's sa NCAA Division 1. Kaya siguradong masaya ang dalawang ito sa muli nilang pagtatagpo. Yun nga lang mukhang malabo ang magiging tapatan nila sa PBA. Matagal-tagal pa kasi ang banggaan ng Ginebra at Meralco Bolts. Next year pa mga idol, January 29. Ayon kasi sa report, temporary lang magiging import ng Meralco si DJ Kennedy dahil once na makarecover daw si Akil Mitchell ay ibabalik din agad daw ito ng Meralco Bolts. Samantala na problema din ang Magnolia Hotshots sa kanilang import. Sa huling naging laro, nakitaan ng sign of aging si Ricardo Ratliff kung saan sa kanyang buong karir sa PBA, eto na ata ang pinaka-worst game ni Kuya Cardo after scoring only 10 points kontra Northport Batampier. Well, para sa mga hindi nakakaalam, bago ang laban, nabanggit sa report na may iniinda nga daw sa balikat si Ratliff na nakuha niya nga sa naging laban kontra Converge Fiber. Respeto kay Kuya Cardo, Ricardo Ratliff, pero sa edad na 35 ay medyo mabagal na nga itong tumakbo kumpara dati. Pansin din na mabilis na nga itong mapagod. Kaya naman opinion ng mga Magnolia fan ay magpalit na nga daw ng import habang maaga pa. Maraming naghahanap bakit hindi na daw ibinalik si Tyler Bay, ang import ng Magnolia na nagdala sa kanila sa finals last Commissioner's Cup. Kumpara kay Ratliff ay mas maliksi etong si Bay dahil mas bata nga, 26 years old, agresibo, opensa at depensa, 6'7" na grabe tumalon. Sa ngayon mukhang malabo pa itong makuha ng Magnolia Hotshots mga idol dahil kasalukuyang naglalaro pa ito sa Israel. Nakakasimula pa lang ng season at 1-year contract ang pinirma ni Tyler Bay sa kanyang team doon. Let's see mga idol kung ano ang magiging galaw ng Magnolia. Kung mag-i-stay ba sila kay Ricardo Ratliff hanggang dulo o
magpapalit ng import. So far 1 win 2 loss na kanilang standing.